Hi everyone! Welcome back again sa aking channel. So, for today's video day, isa akong dating OFW sa Hong Kong. 4 years ako doon. So, till now, meron pa rin nag-PM sa akin kung paano mag-apply bilang DH sa Hong Kong. So, isi-share ko lang sa inyo day kung paano ako nag-start as first-timer mag-abroad. So, before ako nag-apply day, meron akong 3 options siya. So, ang unang, yung kapitbahay ko na nag-post sa akin, siya yung nag-encourage talaga sa akin kasi ako, takot talaga ako ganyan, hindi ko nakikita yung sarili ko na makarating sa ibang bansa. Kasi unang-una dahil yung English ko, kamuti ako sa English. Pangalawa, takot ako sa biyahe. Yan, never ko talaga nakita yung sarili ko sa abroad. So, yung isa kong kapitbahay, si Kuya Jimboy, ayan, shout out Kuya Jimboy, dahil sa kanya talaga, na-push ko din yung sarili ko mag-apply abroad. Dahil na rin sa kahirapan, that time ay panahon ni pandemic, ni COVID, sandali lang ay may bumibili. So, ang pinush ni Kuya Jimboy na applyan ko ay Taiwan kasi yung ate niya ay nasa Taiwan. So, nag-inquire ako ng magagastos ko day ay around 150k. Saan ako nun? Takot ako sa utang day. Sabi ko, wala naman siguro magpapautang sa akin. Ganyan, takot din talaga ako ng utang day kasi in case, diba, ang pag-abroad is sugal. Paano hindi ako tatagal dun? Baka makulong ako dahil sa utang ko, diba? Yun yung iniisip ko. Napakanega ko talaga. Then, so, nag-alangan ako that time kasi sabi ko, gastos pa lang, walay na. Kasi pandemic, sabay kami ng asawa ko, walang trabaho kasi ako, kakapanganak ko lang nung bunso ko. Tapos, nag-inquire ako sa Middle East naman. Wait lang, dahil nagdadalawang isip ako ng Taiwan, di ko afford yung processing fee. So, nag-inquire ako, nagtanong-tanong ako about Middle East. So, pinag-isipan ko rin ng mabuti. Masyado lang din mababa yung aking, yung sasahurin, diba? So, nag-isip ako noon, pinag-isipan ko kasi yung pinagtatrabahoan ko before ay kung sagad-sagad yung OT, kung walang pandemic, nakakasahod din ako ng 20 plus. So, sabi ko, then sobrang liit pa nung anak ko noon, 6 months pa lang that time. So, sabi ko, parang hindi sulit yung paglayo ko. Then, ayun nga, kaka-inquire ko kakasali ko sa mga pag-a-apply abroad FB group. So, kaka-comment ko doon, muntik pa nga ako nabudol. Muntik talaga kung may pera pa ako nabudol na. Then, merong nag-reply sa isang comment ko dahil about kay Hong Kong. Sabi niya, kung interesado ka dito sa Hong Kong, tutulungan kita. Mag-send ka lang ng video interview sa akin. So, ako dati kasi muntik na ako mabudol nung unang-una, before nung nakilala ko yung nag-comment about Hong Kong. Nagdadalawang isip na ako sa kanya. Pero, nagpasa pa rin ako ng video sa kanya kasi nakakausap ko naman siya. At actual talaga na uusap kami. Nakalimutan ko na nga yung FB account niya eh. So, ang ginawa ko, nagpasa ako sa kanya. Then, nakulangan niya. Sabi niya, haba-habaan mo pa. Dapat detalyado para mapansin ka ng amo. First time ko nga gumawa nun. Diba nga, first timer ako dahil. So, sabi ko, matatanggap kaya ako nun if ang talaga requirements is at least 2 years experience kahit sa Pinas. So, ako wala puro ako factory. So, ang nangyari, tinuruan niya ako. Sa kanya ko nakuha yung idea na pwede tayong gumawa. Sekreto lang to. Pwede lang, diba? Sabi niya, may anak ka na. Ito na yung pinaka-experience mo. Ilang taon kasi pinagtatrabahoan mo. Sabi ko, magti 3 years na ako that time. Kung kailan ka nag-start sa pinagtrabahoan mo ngayon, yan ang tandaan mo. Para pag tinanong-tanong ka, alam mo, balik-balik ta rin man yung tanong, alam mo ang isasagot mo. Yun, doon ako sa kanya nag-idea kung ano dapat gawin pag wala pang experience. So, ang nangyari naman, di ba nakapagpasa na ako sa kanya, then nag-ask siya ng another video para daw, yung mas detailed ba. Then, meron akong friend na naka-work ko noon sa factory. Sabi ko, nasa Hong Kong ka pala. Nakita ko yung mga post niya, ang gaganda ng view. Isa din yung nag-encourage sa akin na magtuloy or magpursige sa pag-a-apply sa Hong Kong. Then, nung nagkaka-chat na kami, tinanong-tanong ko siya kung magkano yung magagastos, magkano yung sahod, tas
yun, nalaman ko na may day off siya once a week, ganito, ganyan, ang daming holiday, so na-encourage ako. Then yung sa sahod, hindi na masama, hindi man siya, mas malaki siya compare sa Middle East talaga. Then yung processing fee, mas less siya sa Taiwan. So sabi ko, around 30 plus 35, ganyan, ang processing fee. So sabi ko, pag nangutang ako nito, maka isang buwan lang ako kasi abot din ng 30k yung sahod sa Hong Kong. So sabi ko, pag maka isang buwan ako doon, hindi ako makukulong, may pambayad pa rin ako ng utang ko, 'di ba? Yun ang pinaghandaan ko talaga kasi alam niyo yun, negative ako na tao eh. Syempre, pag hindi ako tumagal, maka isang buwan lang ako. At saka sa Hong Kong, day, once na ang amo ang umayaw sa'yo, babayaran ka talaga nila ng isang buwan na sahod mo. At yung araw na pinagtrabahuan mo doon. At sila din ang bibili ng ticket mo. So sabi ko, pwede to. Sabi ko ganyan. So pagdating naman sa agency, syempre naitanong ko na sa kanya. Sabi ko, siya yung nagsabi sa akin, sa agency ko na yan, na in-applyan ko. Sabi niya, mag-try ka na mag-inquire dito. Yan, ilalagay ko dito, no? Mag-inquire ka dyan. So, pinapunta ako, ang unang tinanong sa akin, kung may passport na ba ako, at least 2 years experience, ayan. Yan yung unang tinanong sa akin. So, hindi kasi everyday ang interview nila, day, may date lang silang sasabihin or ipopost nila sa wall nila, o ganitong pecha meron kaming interview, pumunta ka kung gusto mo, kung available ka. So that time, isang beses lang din talaga ako na interview, yun, nakuha agad ako kasi, kaya yung pinasahan ko online, hindi ko na siya napuntahan, hindi ko na siya, in-ignore ko na siya kasi nag-focus na ako dito sa kung saan ako na-hired agad. So, tuloy-tuloy na siya. Ang aking, parang ang gaan lang din kahit pandemic siya, day. So, umayon talaga sa akin lahat yung pag-process ko. Unang-una sa pag-a-apply, 'di ba? Unang salang ko 15 kami. 15 kami that time, lima kaming na-hire. So, lahat ng mga kasabayan ko, mga ex-abroad sila. Ako lang first timer. So, sabi ko, ito na, para sa akin talaga siguro to. Tapos, kahit umiyak ako sa TESDA, kasi next video natin tatalakay. So, kaya PM nyo na lang si Ma'am Marisa kasi marami na rin sigurong nagbago, like last time, iba na pala yung address nila. So, wala kasi akong personal contact sa kanila. So, direct PM na lang or i-stock nyo na lang yung FB niya. Puntahan nyo, mag-PM kayo. Basta ganun. Alright! Nag-vlog ako, ano?